Narito na tayo sa isa sa pinakamasigla at pinakamasayang tradisyon ng pista, ang karakol. Sa saliw ng malalakas na tugtog ng banda, hiyawan ng mga tao, at sayawan sa gitna ng kalsada, tunay na buhay ang diwa ng kapistahan dito sa Tansa. Ang disperas ng mahal na po ang Santa Cruz, tapos bukas yung kapistahan. Ang mangyayari ngayong disperas ng kapistahan ng mahal na po ang Santa Cruz is ipaparada siya o ipoprosesyon siya dito sa mga lugar ng Barangay Tansa sa pamamagitan ng karakol. Tapos maya itong krus na nasa likod ko, ilalabas ko para iprosesyon kasama nung karakol. Yan, at dito nga ay kakausapin natin at hingi tayo ng mga konting impormasyon base sa mga ginagawang taunang tradisyonal na karakol dito sa Tansa. Sila ay yung mga grupo ng Bigkis ng mahihirap. Bigkis ng mahihirap. So, sila po yung magsisimula ng karakol dito. Tama po ba, Nay? Opo. Taga saan po sila? Tambak. Taga Tambak po. Tanza, Navotas City. Mga taga Tambak po sila. Sila po yung sasagawa ng karakol dito kada taon. Matanong ko lang po, tita, anong taon pa po siya nagsimula? Anong taon pa po ginagawa yung ganitong klaseng kultura at tradisyon dito sa Navotas po? Kasi ang tradisyon naman talaga dyan, maipagoda. Yung mahal na po ang Santa Cruz. Aba po. Maipagoda siya at maiwan sa buong baryo. Apo, para maiikot sa buong baryo. Ayun, yun po naman talaga, siguro yung diwa po talaga ng diwa po talaga ng kapistahan. Is yung mahal na pong Santa Cruz is maiikot sa kanyang kapistahan dito sa sa barangay ng Tansa. Ma-bless po yung mga tao ng mga taga-barangay Tansa. Kaya po Pero kapistahan. yung karakol, magkakaisa para sa karakol. Apo. Pero yung pan talaga, magpapamisa lang dito, yung kapisahan ng bigkis ng mahirap at kapisahan ng sikap ng kabataan ng Tambak. And then, isasakay na siya sa pagoda pagka yung naiprosesyon. So after po nung karakol, pag-ikot po sa Tansa is dimisahan po, tapos diretso na po sa doon sa Tambak, sa Casco para ipagoda naman po sa dagat. Sige po, 1951. ayun, 1951 po, nag-umpisa yung kultura, tradisyon na ginagawa ng mga kapisanan ng may hirap po dito sa Regional officer, mga tatay namin at nanay namin. Makakuha na kami. Saling-saling layo na po. Ayun na po. Saling so bali na po ito, mayamang kultura na po, tradisyon, no. Basta henerasyon na po yung ginagawa nila dito, kaya po. In honor ng mahal na po Santa Cruz. At siya yung kasalukuyang presidente at ako naman yung mga nakaraang pang presidente. Ang karakol ay hindi lamang basta parada o prosesyon. Isa itong masayang pagpapahayag ng pananampalataya at pasasalamat sa mahal na poong Santa Cruz. Bakit ba importante yung ang karakol na to? Ano ba yung kahalagahan niya sa isang komunidad? Yung karakol na to, yung paraan ng mga taga-Tansa Navotas, mga mananampalatayang mga Tansa Navotas, lalong-lalo na doon sa mahal na poong Santa Cruz. Pahalaga ito sa kanila. Ipoprosesyon siya dito sa lugar ng mga Navotas, kung saan dito nila pinapakita yung papasalamat nila sa isang buong taon ng kahit ano pa pang uri ng biyaya na natatanggap nila. Etong karakol yung paraan nila or pagsasagawa ng pasalamat nila. Ito ang alay ng mga deboto or mga mananampalataya ng mahal na poong Santa Cruz. Dito nila na ipapakita yung pagpapasalamat nila, lalo ngayong kapistahan niya. Yan, si mahal na poong Santa Cruz. Makikita natin ang mga debotong sumasayaw habang hawak ang mga bandila at imahe ng banal na krus.
sa bawat tugtog ng tambol at trumpeta, tila ba nawawala ang pagod ng bawat isa at napapalitan ng sigla at saya. Kahit tirik ang araw o mahaba ang lakaran, walang gustong mapag-iwanan sa pag-indak at pakikiisa sa karakol. Dito na kami sa huling bahagi o huling kalsada na dadaanan ni Malapong Santa Cruz. Dito sa Cabano, Kila-Kila. Yan, ito na yung huling kalsada o huling lugar na dadaanan ni Malapong Santa Cruz. Pagkatapos itong baybayin, diretso na doon sa lugar kung saan siya ipapagoda o resort concern sa dagat. Makikita rin dito ang iba't ibang grupo at samahan na taon-taong lumalahok bilang bahagi ng kanilang debosyon. Nandito na kami sa huling parte kung saan matatapos yung ginawang cruisol ng Karakol. Dito sa likod ko, ito yung stage dito sa Mimisahan. Bago sa impulsyon doon sa dagat o yung tinatawag na fluvial procession. Dito, ganap na pong natapos yung procession ng Karakol na ginawa dito sa Tansana Botas para sa bisperas ng kapistahan, para sa darating na kapistahan para bukas. After nitong misa or pagkatapos nitong misa, sabay isasagawa yung yung fluvial procession or yung tinatawag na pagoda sa dagat. Ngunit sa kabila ng ingay at kasiyahan, iisa lamang ang mensahe ng Karakol. Ang magpasalamat at magkaisa bilang isang komunidad. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos inaambanan namin siya kumayo kayo sa kapayapaan dun sa mahal at pagpilihan ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ito ang tradisyong nagpapatunay na ang pananampalataya ay hindi lamang ipinapakita sa simbahan, kundi pati sa kultura at selebrasyon ng mamamayan. Kaya sa bawat sayaw, bawat palakpak, at bawat awit, Viva! Mahal na Poong Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Viva! Viva!